Let's go, kumain na tayo. Good night, Isel. Isn't Yildiz joining us, Baba? She's still not okay? Pababa na din yun. She's better. Everyone, I have something to say. We're having a baby. What? We're having a sibling? Oh, Yildiz is pregnant. Goodness gracious. Just as we thought aalis na siya, hindi pa pala. Anong sinasabi mo dyan, Zera? Baba, we didn't know you want another child. He doesn't naman talaga, Lila. Can't you see it? Pinaglalaroan lang siya ni Yildiz. Zera, will you please stop? Erim? Anak? Erim? Ay, grabe. Makinig kayong dalawa. Ayoko nang marinig na pinag-uusapan niyo yan. Now you see what happened to your brother? Erim? Ay, nako. Anong nangyari? Bakit nagkakagulo kayo? Ano na namang ginawa mo? It's your fault, Yildiz. Better yet, tawagin na lang natin Yildiz Jr. So nasabi na pala sa inyo. Hindi ko lang alam kay Lila, pero siguro gumuhang mundo mo. Dito sa magiging bagong anak, sigurado akong hindi ka na talaga mapapansin dito. From Irim's reaction, nakuha mo na ang sagot na gusto mo. Unbelievable. Yildiz, what are you doing? Tama na, Lila. Wala na akong maririnig tungkol sa akin o sa magiging baby ko. Sasagot na talaga ako agad. Hindi na ako mananahimik. Napakadelikado ng pagbubuntis ko, lalo na ngayong mga unang buwan. Pakiabot ng salami. Isel? Gawan mo nga ako ng tsaka aalisin mo to dito. Ayoko ng amoy. Opo, ma'am. Enjoy your breakfast, Yildiz. Mag-isa na lang ba ako kakain dito? Sabay na lang kayong kumain ni Yildiz Jr. Nagsiselos ka na agad, hindi pa napapanganak. Erim, hindi ibig sabihin magkakaroon ka na ng kapatid ay pababayaan na kita. I know, Baba. It's not because of that. So tell me what it is. Well, I'm still hoping magkakabalikan kayo ni Mama. Bakit mo naman naisip yan? You didn't get along at first, okay? Pero naging okay kayo lately. So I thought, Look, your mom and I are very good friends. And we will remain very good friends just for you. paano yun? With the upcoming baby, imposible na makasal pa kayo. Erim, how can I marry your mother kung kasal ako kay Yildiz? Baba, hindi ko sineryoso si Yildiz. Hindi lang ako. Halos kami lahat dito sa bahay. We thought your marriage is temporary. But with everything that's going on, you're going to change. Why would I change? It doesn't work that way, son. Pag may bago na baby, makakalimutan na kita. So why do you treat Zara and I different then? Because Zara is absolutely messed up. Yun lang yun. I don't think so. Erim, you are my one and only son. Don't compare yourself with anyone. No one can replace you. Of course you'll say that. I'll never get tired of saying that. Di ba you've always wanted to be a big brother? Lagi ka nagre-reklamo dahil ikaw lang ang bunso dito. Don't you want to hold your sibling's hand while walking? Or go places together? O maglaro kayo? No, Papa. Pero kailangan kong masanay. I have to go. I'll be late. Have a nice day, Miss Zainab. Ikaw din, Mr. Alihan. Bravo! Ang galing nyo naman, very professional. Hindi halata magka-love team kayong dalawa, ha? Para namang may paki ako. Uma-attitude ka dyan, ha? Pero ganyan naman lagi. Kapag break kayo, nakapambahay ka lang, magulo buhok mo, mukha kang basahan. Para ka lang bibili ng toyo dun sa tindahan. Pero pag kayo na ulit, aba, talo-talo na lahat at kebs na lang sa mundong ginagalawan mo kasi nga may ka-love team ka na.
Janelle, dapat sa'yo niligpit na kasi ang dami-dami mong alam eh. Sige na, bilis. Ano ba nangyari? Ano bang sasabihin ko sa'yo? Yang hira na yan? Naging lokal-lokal na yata, no? Janer, magtrabaho ka na. Please lang, go. Sige na. Bahala ka na nga. Nakalabas na ba ng ospital si Yildiz? Anong ospital? Anong ospital? Sinabi ko ba ospital? Sabi ko sa bakery. Alam ko mahilig siya sa mga tinapay, kaya nga lumalaki ang balakang ng babaeng yun eh. Janer, tigilan mo na ang kakadaldal mo dyan. Anong ginagawa mo sa kapatid ko? Wala talaga. Ano ba naman pwede namin gawin sa kanya? Ang alam ko lang may sakit siya. Pero malalaman mo naman kung malubhad na, di ba? Seryoso, layuan mo ang kapatid ko. Binabalaan talaga kita. Ano ba gagawin ko sa dami ng trabaho dito? Ano pa? Ikaw pa? Gagawa ka ng paraan. Iba ka eh. Zaino? Abla ko, kamusta? Ano nangyari sa'yo? Well, okay lang naman ako. Bakit mo naman natanong? Ewan ko ba sa Janer na to kung ano-anong pinagsasabi? May binanggit siya tungkol sa ospital? So, ang bilis talaga kumalat ng balita. Galing. Anong balita? Zaino, pupunta ako dyan sa coffee shop para makwento ko sa'yo. Sige, okay. Text mo lang ako pag malapit ka na. Okay, sige. Bye-bye. Okay, see you. Uy, ano nangyari? Ang sabi niya, aalis na ako ngayon para maisama mo si Janer. Magkape tayo, ikukwento ko lahat sa inyong dalawa. Talaga ba? Uy, Janera, ayoko sabihin na mahina utak mo. Pero alam mo, kapag ibebenta natin yan, walang madadagdag sa kayamanan mo. Alam mo ba yun? Ang galing nun ha? Office joke ba yun? Di ko kasi gets eh. Normal yan. Normal na normal. Fresh air na ulit dito since naging kayo na ulit. Talaga? Oo nga. Dati, mabigat ang aura dito. Ngayon, hindi na. That's good. Gusto ko na sanang i-fire si Hira. You sure? I'm sure. A pilot who can't control her emotions is a big liability to this company. I just can't take this risk. Ano sa tingin mo? Yeah, I totally agree with you. Kaso baka naman magdemanda yun ng illegal termination. Alam mo, galit siya sa inyo ni Zeynep. Then let her go ahead and file a case against us. It would be worse kung hindi siya aalis dito. She will not win. Start all the paperwork now. Let her sign it. Then out she goes. Sana nga, ganyan lang, kadali yun. Don't worry. Madali lang yan. Ender, I've been calling you since last night. alam ko, hindi ko naman kasi masagot. Alam ko naman yun. But I wish you've called me. I was worried. Yildiz is fine. Bumaba ang BP niya. Dr. Yusuf attended to her. Honey, di ako kay Yildiz nag-aalala. So what? Bumaba ang blood pressure niya at nahimatay siya. Pero obvious naman na she's faking it. I'm worried about you. What happened? Walang nangyari. Talaga? But you don't look okay. Ender, wala nangyari sa akin. But I need to tell you something. Yildiz is pregnant. Are you sure ikaw ang ama? Ano ibig mo sabihin? The past few days lang pinagdududahan mo siya at gusto mo na siyang paalisin. Then yesterday happened and your feelings shifted all of a sudden, huh? Sigurado ka bang walang nangyari sa kanila ni Kemal? Yildiz lied to me so she wouldn't lose me. Hindi niya magagawa ang ganong bagay. Mukhang wala na sa picture ang divorce, ha? I haven't changed my mind, but
I can't just go and divorce her while she's pregnant. Ilang beses kang kukumbinsihin ni Yildiz until she gives birth to that child. Nag-aalala ka ba para sa atin? Sa atin, sa anak natin, nag-aalala ako para sa lahat, Halit. Ender, there's no need to worry about Erim. I've secured the future of my children. But what about us? Will I keep being your mistress? There's no us. There was never an us. You're right. I can see that. But I deserve better than this. Hindi ako ganito. Gusto ko ng maayos na relationship. I can't just fool around like this forever. Okay naman ang lahat ngayon. Hindi ko alam kung anong gusto mo. Okay. Pag-isipan mong maigi. Hindi kita istorbohin. Abla, sabihin mo na, anong meron, ha? Bakit kaya tubig lang ang iniinom ko? Hindi ko alam, baka kasi uhaw na uhaw ka lang? Hindi ka pero tubig, mag-isip ka. Abla! Buntis ako, Zeynep. Ano? Oo. Buntis ka? Hindi ka ba masaya? Yildiz, baliw ka ba, ha? Balak mong hiwalayan yung lalaking yun kahapon. Sabi mo tapos na ang lahat. Hindi na ngayon. Hindi kami tinadhana para maghiwalay. Para kang sira. Magsasama lang kayo dahil may baby kayo? Oo, pwede. Hanggang sa dulo pwede. Imbis na ganyan ang mukha mo, maging masaya ka na lang, no? Kainis ka. Iniisip lang kita, pwede kayong iwanan lang nun basta-basta. Sa tingin mo ba, iiwan niya Halit ang anak niya? Mas grabe pa yon, Yildiz. Hindi ka niya hahayaang makita ang anak mo. Tingnan mo si Ender. Minsan niya lang makita yung anak niya. Hindi mangyayari yun. Tumigil ka na nga dyan. Hala, Yildiz, hindi mo ba nakikita ang pwede mangyari? Pag-isipan mo nga muna yung mga ginagawa mo. Pera lang ni Halit ang bubuhay sa'yo. Masaya ka na sa ganun na lang? Oo, masaya ako. Bumalik na ako sa bahay na yon. At wala nang makakapagpaalis sa akin doon. Tumingin ka sa akin. Totoo ba talagang buntis ka? O baka pinapeke mo lang? Tigilan mo nga ako, Zeynep, ha? Paano ko naman magagawa yon? Aba, ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Buntis talaga ako. Hindi ko alam. Iba kasi kilos mo ngayon eh. Hindi ko maintindihan. Imbis na maging masaya ka para sa akin, tingnan mo nga yung inaasal mo ngayon. Abla naman, okay. Pasensya na. Nagulat lang talaga ako. Masyado ako maselan ngayon, Zeynep. Maging masaya ka na lang. Okay, iniisip lang kita kaya ako nasabi yun. Ang ayaw ko lang naman kasi yung madehado ka eh. Masaya naman talaga ako para sa'yo. Auntie na ako. Wow. So, Hakan, why am I here? I'm pretty sure you know why you are here, Hira. I don't know, Hakan. Bakit hindi mo na lang diretsuhin? Hira, I'm sorry to tell you but we'll have to fire you. Sorry? Sino ang masorry? Ikaw ba o si Alihan? O ang dahilan ba ng pagsasorry mo ay yung ahas na si Zeynep na yun? Hira, hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo, pero wala naman silang kinalaman dito, okay? This is ridiculous. Alam ko namang ayaw lang ni Zeynep na nandito ko, kaya nyo ko sinesisante. Hira, you're being fired because your outbursts show that you're not mentally fit to be a pilot. Pwede kang mag-file ng case kung gusto mo. Makakalis ka na. Pagsisisihan nyo to. Sisiguraduhin ko pagsisisihan nyo to. Hala, hala. Tignan mo siya. Nabaliw na talaga. Naku, bitiwan mo yan. Bitiwan mo. May kalaban kada sulok eh. Ayun na nga. Everyone listen! Zeynep Yilmaz wants me fired. Pinapaalis niya ako dahil ayaw niya lang sa akin. This is why I'm warning you all. Huwag kayong papakasigurado habang nandito siya. Naku po, ano daw sabi niya? Meron ba akong hindi narinig? Pati ako bro, hindi ko maintindihan. Ano bang ginagawa niya? Naiintindihan ko na yata ngayon bro. Baliw, baliw. Sobrang baliw. Ha? Biglang dadating. Tapos sasabog lang siya ng sasabog dito.
biglang aalis. Sus, baka bumalik pa yun ah. Natatense talaga ako pag may ganitong eksenahan dito sa office eh. Para ako nagkaka-heartburn. At kung pinaalis nga siya gaya ng sinabi niya, nako, babalik yan dito. Eh Jano, okay lang yung pumunta dito eh. Pero yung magsisisigaw ka dito, hindi okay yun. Sayad pare. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Eto, Alihan mess her up. Alihan mess her up. Dapat messed up with a D. Nagmamarunong ka na naman dyan, ha? Ang yabang mo pang magsalita, eh, no? Yun ang tama, eh. Kung kailan naman akala ko okay na. Kung sinabi kong hawak ko na ulit si Halit, eto na naman. Hi, Ender. How are you? I'm not really okay, Zera. So you've heard that Yildiz is having a baby. Unfortunately. Who told you? Si Erim? Alam na din ni Erim? Of course he knows. Baba made a grand announcement this morning. Hindi ko alam kung bakit kailangan sabihin agad ni Halit. Tell me, how did Erim take it? Anong magagawa niya? He just walked out. Got the attitude from his mama. Yeah, Ender. Anong gagawin natin? It's so hard to get rid of her. Not just her. Pati na din yung batang dala niya. Para siyang garapata. Wait lang, wait. Let me think of a way. Anong gagawin mo pagkatapos nito? Anong gagawin natin? As if naman we can abort it. Siyempre, hindi. Hindi naman tayo mamamatay tao. Ano nang nangyari kay Hira? Ano pa bang nangyari? Dumating siya, sumigaw at umalis. Ano, nagwala na naman pala? Tell me everything. Sit down at ikwento mo lahat. Totally unbelievable. Dude, grabe. May sayad talaga yung babaeng yun. I told you so. Nung umpisa pa lang, nahalata ko na talaga yan eh. Buti na lang, nalaman natin at napaalis siya agad. Mandami-dami din tayong na-save na buhay, ha? We really can't entrust to her ang buhay ng pasahero natin, di ba? Tama ka dyan. At least, naagapan talaga natin, Alihan. Mas galit ako sa sarili ko. Nagawa kong saktan si Zeynep dahil dun. Okay, tapos na din naman ang lahat. Kaso, baka idemanda nga tayo ng babaeng yun. Falcon shall give her whatever she demands for. Separation pay, 13th month. Basta matapos na lang. Crazy woman. Ngayon na. Anong nangyari? Wala naman. Aba, at bakit? Diyan ka nakaupo sa upuan ko, ha? Tumayo ka nga, bilis. Doon ka sa mesa mo. Pare, pwede bang ako na lang? Take it away, Jano. Eto, dumating si Hira. Tapos sinibak daw siya sa trabaho ni Hakan. Tapos itong si Hira, nagsisisigaw dito sa amin. At galit na galit siya sa'yo. Grabe, nagmumura, nang iinsulto at kung ano-ano pang pinagsasabi ng lokarit na yun. Totoo ba to? Nagulat ka pa? Bakit nagugulat pa siya? Hindi na naman bago to. Allah. Bakit ba kasi kailangan niya pang gawin yung ganun, di ba? BFF, sobrang obsessed na siya talaga sa inyo. Ingat, baka abangan ka dito sa kanto. Ang liit-liit mo pa naman. Maglalaho ka sa isang pitik lang niya. Isang pitik ka lang. Janera, tabi nga dyan, huwag kang humarang. Alis! Alis na! Kita mo? Anong nangyari? May nangyari daw ulit? Okay na, don't worry. We took care of it. Kasi wala na dito si Hira. Sinubukan ko siyang kausapin, pero hindi naging maganda yung reaksyon niya sa dismissal. Grabe na, hindi ko talaga maisip na ganyan pala si Hira. It's okay. It's all over. Hindi na siya ulit makakabalik dito. That's a little too late. Ilang beses na rin siya nakapag-iskandalo dito. Naaawa pa din ako kay Hira. Naaawa? Iisipin pa ba natin si Hira ngayon, Zeynep? It's done. Huwag na natin siya pag-usapan. Well done, Hakan. Back to work. Tara. Nagulo tuloy isip ni Hira dahil sa atin. If she's mentally stable, hindi siya magre-react ng ganun. She's just crazy like that at hindi natin kasalanan yan, okay?
Wala sa matinong pag-iisip si Hira. Okay. Don't worry about it. It's over, okay? Pupunta na ako sa mesa ko. Visit me if you miss me. Okay. Kahit sa kapatid ko, nagsinungaling ako. Kailangan ko talagang mabuntis agad. Teka lang, bibili pala ako ng vitamins. Babalik ako. Excuse me? Mera ba? Sumusubok kami mag-asawa magbuntis. May paraan ba para mabilis magbuntis? May gamot bang pwede inumin para doon? May vitamins na iniinom pag buntis na, pero yung hinahanap mo walang ganon. Talaga? Sige, ganito. Pabili na lang nung lahat ng mga sinabi mo. Anong brand gusto mo? Kung ano man yung pinakamabenta at laging binibili ng mga buntis sa customer dito. Okay. Kailangan ko na talagang panindigan to. Iron supplement? Sige, bigyan mo ko ng tig-isa bawat klase. Salamat. May mali ba ako? Di ba nakontento? Hinarap pa sa akin yung babaeng yon? Umiinit talagang ulo ko just thinking about it. Ma'am, I don't really care if they're happy. Hindi talaga sila match. Hindi nga bagay yung unanong yun sa malahang kong kapatid eh. Ma'am, Yildiz is pregnant. Ma'am? Ma'am? Pregnant? Sinabi ni Baba kaninang umaga, are you okay? Are you okay? Okay. Okay. Lemon water, please. Ma'am, let's go na. You don't look okay. Sandali lang, tumataas yatang baby ko. Ma'am, sana di ko na lang sinabi sa'yo. You're making it worse. Ito epekto sa akin, di ka na naawa sa mama mo. Dali, sige. Call Zara. Dali, call Zara. Dali, siya na lang magkikwento sa akin ng lahat. Calm down. Buti nagkita ulit tayo. Salamat. Nice to see you. Mapapadalas ako dito ngayon. Sana madalas din tayo magkita. Of course. Bakit naman hindi? Mag-ingat ka. Hello, Lila. I'm at the office. Why? Bakit mo naman kasi sinabi? Pero yes, malalaman din nga niya. Okay, sasama ko si Ender, ha? She'll know what to do. I'll see you in 30 minutes. Come in. Mr. Halid, mera ba? Huwag ka nang tumayo. Meron ba din? Nandito ang assistant at lawyer ko. Pinapakita na ni Yasemin ang mga opisina nila. Dumaan ako dito para malaman mong nandito na ako. Kemal, don't forget, di ka magtatagal dito. Huwag kang kasigurado, Mr. Halid. Malay mo naman, hindi mo ko papakawalan. Imposible yun. Okay. Sususulitin ko na lang ang sandaling oras ko dito. Okay yan. Should there be a problem, you can talk to Attorney Metin. Dediretso na lang ako sa iyo. Pero sabihan mo lang ang abogado mo kahit anong oras mo gusto, Mr. Halid. Kemal, FYI, this is a big holding at isa lang dyan yung hotel business na may kakapiraso kang share. So I think you're taking much time that I've allotted for you. Sige, magandang araw. Pero malay mo, Mr. Halid, baka maging partner din kita sa ibang negosyo. Ano bang ginagawa mo, sweetie?
Sobra bang busy, wala ka ng time for me. Sige ka, mamaya kidnapin na lang kita bigla. Sige nga, sige nga. What if ganito? Humanap ka na lang ng place kung saan mo gusto tayong magde-dinner. Sige, baba mo na. I hope to see you really soon, my sweetie ko. Oo. Para kang sira, ikaw na mauna. Miss you. Bye. Pato. Oops. Tumawag yung mahal ko. Nasa banyo siya. Hoy, kaibigan. Sinabihan na kita. Pati ni Janelle na din. Gusto mo ba pati si Alehan sabihan ka? Alam nyo guys, hindi nyo naiintindihan eh. Kumpare ko si Alehan. Brother, para kapatid. Ganong level na kami. Baka nga matuwa pa yun, kayo nga dyan ng OA eh. Sana nga talaga. Kasi kung hindi, magiging malabo ang kinabukasan mo, Emir. As in, napakalabo. Grabe naman. Basta ako, nasabi ko na lahat ng gusto ko. Nakaka-stress ka naman oh. Paano kung mag-double date tayo? What you think? Manonood tayong 4 ng horror movie, tapos yakapan habang nagsusubuan ng popcorn, holding hands while walking, kumain ng yogurt sa mall, ha? Grabe, nakakakilig yun. Diba? Grabe, alam ba na kawawang lila na to yung mga karumal-dumal mong plano? Yes, hello? Yes, Mr. Alehan, papunta na ako. Ay, kilig match ako sa kanila, oh. Emir, alam mo mas bagay talaga kayong dalawa ni Janer. Ah? Kayong dalawa na lang kaya, no? Oo nga eh, si Jano lang nagmamahal sa akin dito eh. Huwag ka nga humarang Aray. dyan. Alis dyan! Aray! Nakaharang kasi sa mesa ko. Magagalit kaya siya, huh? Come in. Hindi mo man lang ba ako namimiss? Saan naman ang galing yan? Kada tumitingin ako, palagi mong kausap sina Emir at Janer doon. Eh, lagi nila ako dinadaldal dun eh. Tingin ko pare-pareho kayong nagdadaldalan doon, Zeynep Yilmaz. Sa tingin ko naman inaasar mo lang ako. Haba, syempre. Okay, panindigan mo ha. Iimbitahin pa naman sana kita mamayang gabi. Kaso wag na lang pala. Teka, babawiin ko na. Ikaw ang pinakakalmado at pinakatahimik na tao dito. Para kang isang bubwit. Alehan, Saan naman tayo mamaya? may isang lugar na gustong-gusto ko. Napaka-romantiko dun. Sa tingin ko magugustuhan mo. Okay, sure, let's go. Tsaka ang mga couples, may place talaga silang laging pinupuntahan. Tayo din dapat. Okay, sige, may lugar na tayo. Awesome. Sige. Balik na ako sa trabaho. Bye. Zirin, are you okay? No, I don't really feel good. Oh, of course, it's really hard to accept. Apektado tayong lahat sa pagbubuntis ni Yildiz. Lalong gugulo ang lahat. I have to go now. I have class later. Call me later, darling. Okay. Bye-bye, Lilosh. Hindi tayo tinatantanan ng mga babaeng yan. Talagang hindi. Noong isang araw lang, dinala naman sa akin ni Alehan sa Zeynep. That's how it is. Mahirap talaga para sa'yo kasi hindi mo na masasabihan si Alehan na iwanan na yung babaeng yun. I think I made it worse. Yan yung sinasabi ko sa'yo dati pa, Zerin, pero di mo naman ginawa. Sana hindi ka na muna masyadong magpahalata. Yes, Zirin. It's as if you don't know Alehan. Well, I couldn't help it, Iha. Look, Zerin, you really need to get along with Alehan. Ngayong buntis na si Yildiz, hindi mo na alam kung anong pwedeng mangyari. We need Alehan on our side now. I was way too impulsive. Kailangan mo na ngayon makipagbati kay Alehan, Zerin. Invite Zeynep for dinner, tea, or something. Then, ipakita mo kay Alehan na nasasanay ka na nakasama si Zeynep. Okay? You have to break them up from the inside.
Magagawa ko ba yun? Kaya mo, I'm sure of it. Sure you can. Pero ano nang gagawin natin kay Yildiz? Tama naman na hindi dapat ikasal si Alihan at Zeynep, pero hindi yun ang issue ngayon. Kasama ko sa isang bahay ang babaeng yun. Now she's pregnant. She won't leave. Well, I just hope she loses the baby. If not, lagot tayo. Kumusta, Miss Nesakit? Dumating si Miserin. Hinihintay ka niya. Alihan? Abla, kung yun pa din ang pag-uusapan natin, I don't have time. I have to go somewhere. Hindi, Alihan. Wait. I've been thinking, ayokong mawala ka sa akin dahil kay Zeynep. Oo nga, hindi ako sangayon sa relasyon nyo. But, I want to give Zeynep a chance. What you don't understand is hindi mo siya kailangan bigyan ng chance, Abla. Alihan, naiintindihan naman kita pero sana naiintindihan mo rin ako. Hindi madali para sa akin. Si Zeynep ay kapatid ni Yildiz. Magkaibang tao si Zeynep at Yildiz. Understand? It doesn't mean magkapatid sila. Pareho na din sila ng pagkatao. Look at us. Hindi. Baka magpabuntis si Zeynep parang si Yildiz. Para lang pakasalan mo. What? Yildiz is pregnant? Oo. Ibahin mo naman tingin mo kay Zeynep, Abla. Nag-propose ako pero ayaw niya. Dahil masyado pa daw maaga. Do you see now? Aba, tuso talaga, ano? That's it. I'm leaving. Alihan, hindi, sandali. Please naman, papuntahin mo si Zeynep bukas. Sa cafe. Andun kami ng mga friends ko. I'd love to have her there. Si Zeynep pupunta sa tea party ng mga sosyal mong kaibigan. I don't think so, Abla. Ano pa bang dapat kong gawin? Mapaparty ako para sa kanya. I'll ask. But don't count on it. Abla, ano nangyayari? Buntis si Yildiz. Ano? Sinong ama? Yan din mismo ang tanong ko. Si Halit talaga ang sinasagot niya? Unfortunately, yes. Ay, akala pa naman natin nagiging okay na ang lahat. Sabay ito pa. Don't make it worse. Hindi natin na-foresee ito. Magagawa ni Yildiz paikutin si Halit ng ilang beses dahil dito. Eh kung ako rin naman si Halit, Abla, susunod din talaga ako. Bilis kumalat ng lahi. That's another thing. Dapat may gawin tayo. Ano magagawa natin, Abla? Ano magagawa natin? Ano? Tanggalin sa eksena ang bata. Ano? Ano pinagsasabi mo, Abla? Ano yan? May chance pang makunan siya dahil maselan ang mga first few months of pregnancy. Malay ba nilang tayo ngayon? Pero, Abla, okay lang ba para sa'yo na maging mamamatay tao tayo? Okay, Jenner. Hahayaan na lang natin mga anak si Yildiz. Lalakas ang kapit niya. Makikihati pa sa mamanahin. Tayo, itatapon na lang ni Halit. Walang pera, walang bahay, walang trabaho, walang kahit ano. Okay, Abla. Okay. Okay, pero yan ang mangyayari. Okay. Gawin natin to. I can't even enjoy my new house with the stress. Okay, sige. Gagawa na lang kita ng masarap na tsaa, ha? Para ma-relax ka naman. Tapos usap tayo ng kalmado, okay? Nangako ko sa'yo ng game. Do you want to watch it with me this weekend? I don't know, Papa. We'll see. But I thought you wanted to go. Not interested anymore. Huh? Adam, you look sad. What's wrong? Guess why, Abla? That you're right. I thought so. Tama din nga tayo. Zira,
Tingin mo ba magkasing edad kayo ni Erim? Hindi ka na bata. What's wrong with you? It's not like that naman, Baba. I just wanted to validate his feelings. I'm okay, don't worry. Okay. Thank you. Good evening. Aisel, kunin mo to. Mga vitamins ko yan, ilagay mo sa tabi ng mesa pang almusal para hindi ko makalimutan. Opo, ma'am. Ayos na ba ang mesa? Malapit na po, ma'am. Mabuti. Are you okay? Okay lang. Erim, okay ka lang? Yep, I'm okay. Wala ba si Lila? She's having dinner with her friend. Papa, I'll see Mom after school tomorrow. Bakit? I want to go see her new house. Okay anak. Erim dear, lumipat na ba ang mama mo ng bahay? Oo, kanina. Congratulations sa bago niyang bahay. Sana maging masaya siya doon. Thanks. Aray. Aray. Ano nangyayari? Parang may tumutusok dito. Halika, umiga ka muna saglit. Hindi. Okay lang. Hindi ako makahiga dyan. Aray, pupunta na lang ako sa kwarto ko. Sabi ng doktor, umiwas daw ako sa stress. Imposible yun. Aray, sa kwarto muna ako. Sa kwarto ka ba kakain? Kung okay lang naman. Hala. Look at her overreacting and wala pa namang isang linggo. Zara, hindi pwedeng ma-stress si Yildiz ngayon. Do you hear me? But I didn't say anything, Papa. Wala akong sinabi na ikaw, anak. I was just joking, Baba. Well, I don't find it funny. Mag-iingat ka naman. Pag-isipan mo muna mga sinasabi mo. Do you understand? I'll go check on her. Now we're in big trouble. May bagong bahay. Maluloko na talaga ako sa kanila, ha? Ginagalit nila akong lahat. Yildiz? 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 Yildiz, nandiyan ka ba sa loob? Diyan ka lang! Okay ka lang ba? Wag! Ayoko Ano makita nangyari? mo akong nagkakaganito. Pumunta na tayo sa doktor ngayon. Umalis ka na, please. Doktor ka na naman agad-agad. Huwag kang OA dyan, halit. I know, but you don't look okay. Hihiga na lang ako dito. Okay ka lang? Ay, paano ako magiging okay? Dapat ba maging masaya ako kasi may bagong bahay ang ex mo? Magiging stressful ang pagbubuntis kong to. Wala ka dapat ika-stress. Lumipat nun si Jenner at si Ender kasi hindi na sila magkasya sa dati nilang bahay. Sige, hindi sila kasya. Wala na talaga akong pakialam. Bahala na kayo magsama ni Ender. Basta ako nandito lang maghihintay kasamang baby ko. Kung medyo okay ka na, baka pwede ka na sana umupo. Mag-usap tayo. Nasusuka ako, ayoko makipag-usap. Pero mag-uusap tayo, please. Hindi ka pwedeng magalit sa akin sa mga bagay na tapos na. Nagdesisyon na tayo maghiwalay, tapos may surpresang dumating at eto, nagkabalikan tayo. Hindi ako nagdesisyon maghiwalay. Ikaw lang may gusto nun. Huwag na natin pag-usapan ng dahilan kung bakit. At matatalo ka lang. Look, magiging kabaliwan ang sagutin ng lahat ng nangyari habang magkahiwalay tayo. Sa buong pagbubuntis mo, susuportahan kita hanggang manganak ka para maging maayos ang panganganak mo. I promise you this. Hindi ko alam, Halit. Malinaw ang ugali ng anak mo. Meron tayong 9 na buwan na padating. Hindi ko alam kung paano ko dadaanan yun pag makita ko mga girlfriends mo. Don't stress yourself out. Nandito ko. Palagi. Oo, di ba anak natin yan? Halit, Huh? may hihilingin sana ako sa'yo. Huwag kang makipagkita kay Ender, kahit man lang hanggang lumabas ang bata. Pagkatapos nun, kung gusto mo maghiwalay, sige. Okay. Pangako, Pangako. sumpaman.
Sumpa man. Pero Abla, naintindihan ko naman ang lahat. Pero paano naman natin gagawin na makunan siya, ha? Itutulak ba natin siya sa hagdan tulad ng mga eksenang nasa Mexican teleserye? O maglalaga ba tayo ng mga damo at ugat tapos ipapainom natin sa kanya? Janer, Diyos ko naman, sobrang luma na nung mga yan, ha? Alisin mo na nga sa utak mo yung mga ganyan. Okay. Okay, ikaw na. Nasa iyo na ang mic, Miss Ender. Makikinig ako. Look, medicine has come a long way, okay? May gamot na para doon. Bilhin mo. Ipainom mo. Tapos. That's all. Pero Abla, paano natin mapapalunok kay Yildiz yun? Di naman natin siya pwedeng subuan. Ano sa tingin mo, ha? Gamitin mo ng konti ang ulo mo, Janer. Ihahalo natin sa inumin o pagkain niya. Para bang pagkain ng pusa? Dapat bang ipagawa natin kay Zera? Oo. Hayaan natin si Zera ang gumawa. Sa sobrang pagkalasing niya, baka mamaya siya pang uminom nun. Oo, lasinggera at burara nga pala yun. Nakakainis kasi talagang hindi man lang natin mapakinabangan ng babaeng yun. Kailangan natin ng mapapagkatiwalaang tao, Janer. Aisel. Bingo. Haha. Right. Oo. Ready ka na bang kumain ng masarap na pagkain? Sa totoo lang, wala pa akong kinakain kasi alam kong may pupuntahan tayo. Gutom na ako. Pag di masarap yun, dapat lutuan mo ako, ha? Gawa ka ulit ng sarma. Ang sarap nun. Alihan, nakikipagnegosasyon ka pa talaga, ha? Oo na, gagawa po. Pero parang di mo naman nagustuhan yun, eh. By the way, Abla came to see me before I left. Bakit daw? Well, iniimbita ka niya sa tea party. Tea party? Abla is trying to make it up to me by inviting you to the tea party. Pero sabi ko naman ayaw mo pumupunta sa mga ganon. Pero kung gusto mo lang naman, ikaw na lang bahala. Hindi. Okay lang. Are you sure? Oo naman. Bakit hindi? Pero di mo naman kailangan gawin yun para sa akin. Alam ko din naman yun. Pero dahil kasi tayo na ulit, palagi ko malalagpasan natin yun lahat. Kakayanin ko yun. Tsaka, malay mo din naman, di ba? Baka magustuhan na niya ako. Good. Sasabihin ko, pupunta ka. Okay. Sigurado ka talaga? Oo nga, siguradong sigurado. Thank you so much. By the way, buntis si Yildiz. Oo. Hindi ko nasabi kasi ang dami nangyayari. What's wrong? Ayaw mo bang maging auntie? Hindi, syempre masaya naman ako. Ba't naman hindi? Masaya ako.